Breaking news, US nagpadala na ng nuclear-powered submarine at karagdagang warships sa Venezuela. Sa patuloy na tumitinding tensyon sa pagitan ng Amerika at Venezuela ay tila mas lalo pang naging agresibo ang naging hakbang ng Estados Unidos matapos muling magpadala ng karagdagang warships at nuclear-powered submarine ang Amerika sa unang 3 warships na dineploy nito sa coast ng Venezuela. Hindi ito simpleng military exercise kundi malinaw na pagpapakita ng kapangyarihan. Habang tinutuligsa ng Amerika ang mga kartel at sinasabing bahagi ito ng counter-narcotics operation para kay Nicolas Maduro, isa lang ang ibig sabihin nito, banta sa kanyang pamahalaan at paglapastangan sa soberanya ng Venezuela. Ngayon, tanong ng buong mundo, ito ba'y simula ng isang bagong Cold War sa Latin America o unang hakbang patungo sa isang digmaan na maaring magliyab sa buong rehiyon? Pero bago ko simulan ay hihingi lang sana ako ng isang like at subscribe. Malaking tulong na ito sa aming mga content creator. Salamat po. Ayon sa impormasyong inilabas ng Financial Times newspaper noong Huwebes, ay nagdeploy ang United States ng karagdagang pwersa kabilang ang mga warships at nuclear-powered submarine sa coast ng Venezuela. Kasabay nito, tinatarget ni President Trump ang mga drug cartel gamit ang pinaka-advanced na naval weapons ng Amerika. Ayon sa ulat ng Financial Times, meron ng 7 warships ngayon ang nagpapatrolya sa karagatan ng Venezuela. Nangunguna ang USS Newport News sa isang strike group na kasama ang guided missile destroyers at higit 4,000 Marines. Kinumpirma ni Defense Secretary Pete Hegseth ang operasyon at sinabing hinaharap nila ang mga narco-traffickers na direktang nagbabanta sa mga komunidad ng Amerika. Nagmobilize naman ang Venezuela ng 15,000 sundalo sa kahabaan ng kanilang coast bilang tugon. Ayon sa mga military analysts, may dala ang nuclear submarine na Tomahawk cruise missiles na may 1,000 milya na range. Ibig sabihin kaya nitong tamaan ang mga target sa lupa ng eksakto araw o gabi. Ang USS Ioima Amphibious Assault Ship ay may dala namang higit 2,000 Marines na handang i-deploy agad. Ayon kay Venezuelan President Nicolas Maduro, ito raw ay isang paraan ng pananakot. Sabi niya, nahihibang na ang imperyo at muli nilang tinutuligsa ang kapayapaan ng Venezuela. Pero iba ang pananaw ng administrasyon ni Trump dito. Sa ngayon, may 15 milyong dolyar na bounty ang federal prosecutors laban kay Maduro dahil sa drug trafficking. Direktang inuugnay siya ng Justice Department sa Cartel de los Soles Operation. Ayon sa mga ulat, ang grupong ito raw ang nagpapadala ng cocaine mula Venezuela papunta sa mga syudad ng Amerika. Ipinaliwanag ni Attorney General Pam Bondi ang koneksyon na ito. Sabi niya, pinoprotektahan at pinagkakakitaan ng mga opisyal ng Venezuela ang mga shipment ng droga na papunta sa norte. Ayon sa US Southern Command, tumaas ng 40% ang drug seizures mula nang dumating ang submarine. Noong nakaraang linggo, nakahuli ang Coast Guard vessels ng 3 speedboats na may lamang 8 tonelada ng cocaine. Habang nasabat naman ng mga Marines na sakay ng USS Lake Erie ang 2 pang barko. Samantala, tinutulan ni Mexico President Sheinbaum ang anumang military intervention sa rehiyon. Tinawag naman ng Cuba na isang banta ang deployment sa ilalim ng aburdo na dahilan. Humiling ang Venezuela ng emergency hearing sa United Nations. Binanggit ng ilang regional leaders ang Treaty of Platalo na nagbabawal ng nuclear weapons sa Latin America. Ayon sa mga opisyal ng Venezuela, nilalabag ng submarine na ito ang kasunduang pinirmahan noong 1967. Humihiling sila ng ebidensya na walang dalang nuclear warheads ang barko. Humarap naman si Secretary of State Marco Rubio para sagutin ang mga concerns na ito. Sabi niya, mga conventional weapons lang ang dala ng kanilang mga barko. Mga kriminal ang target nila at hindi pag-uumpisa ng gulo.
Malinaw din kung bakit ipinag-utos ni Trump ang deployment na ito. Noong 2023, umabot sa 107,000 Americans ang namatay dahil sa drug overdoses. Pinakamadalas, halo ng fentanyl at cocaine ang sanhi ng pagkamatay at malaking bahagi ng supply ay dumadaan sa trafficking routes ng Venezuela. Ayon kay dating DEA agent Michael Vigil, tama lang ang operasyon. Aniya, naging narco state ang Venezuela sa ilalim ni Maduro. Ang military pressure, agad nitong napuputol ang kanilang supply chains. Nag-activate naman ang Venezuelan forces ng Coastal Defense Systems sa kahabaan ng coast. Nag-deploy din ang kanilang navy ng mga frigates at patrol boats para sundan ang mga barkong Amerikano. Gamit ang drones, minomonitor nila ang kilos ng American ships 24 hours araw-araw. Nagbabala si Defense Minister Padrino laban sa anumang paglala ng tensyon. Sabi niya, ipagtatanggol namin ang aming teritoryo laban sa mga international threat. Pero ayon sa American commanders, wala pang hostile encounters na nangyayari, parehong magkalayo at nagbabantayan ng dalawang navy habang nananatiling propesyonal ang radio communications sa kabila ng tensyon. Kitang-kita mula sa baybayin ng Venezuela ang pagsasanay ng Marines sa boarding operations. Patuloy din ang paglipad ng mga helicopters para sa reconnaissance missions sa kahabaan ng trafficking routes. Handa rin ang Special Operations Teams para sa mabilis na strikes kung sakaling utusan. Ayon sa Pentagon, umaabot sa $12 milyong kada linggo ang gastos ng deployment na ito. Pero sabi ng mga supporters, mas mabuti na ito kaysa mas maraming American ang mamatay dahil sa overdoses. Bawat shipment na nasasabat, buhay ang naliligtas sa mga komunidad sa Amerika. Ipinahayag ni President Trump ang kanyang tagumpay sa isang rally sa Florida. Sabi niya, pinipigilan natin ang droga sa pinagmumulan nito. Wala nang lason na babaha sa ating mga kalsada. Kadalasan, nananatiling nakalubog ang submarine at lumilitaw lang kapag kailangan ng komunikasyon. Ang presensya nito ang pinakamalakas na mensahe laban sa mga drug cartel. Handa ang militar ng Amerika na ipagtanggol ang kanilang borders laban sa anumang banta. Nag-deploy naman ang Venezuela ng 15,000 tropa sa hangganan nito sa Colombia. Inanunsyo ni Interior Minister Diosdado Cabello ang deployment noong Lunes at sinabi niyang target nito ang mga drug cartel na nag-ooperate sa western border states. Ayon kay Cabello, nagsimula na ang deployment na ito kasama ang tropa, aviation at drones para bantayan ang kanilang borders at protektahan ang kanilang soberanya. Noong nakaraang linggo, dinoble ng administrasyon ni President Trump ang reward para sa pagkakahuli kay Maduro sa halagang $50 milyong dahil sa drug trafficking charges. Pero magkaiba ang tingin ng Venezuela at ng Washington sa military build-up na ito. Inutusan ni President Nicolas Maduro ang deployment ng mga puwersa na tinawag niyang well-armed at trained troops bilang tugon sa tinawag niyang imperialist threats mula sa papalapit na barko ng US. Mas pinalakas pa ito ni Cabello at diretsong binalaan ang mga otoridad sa Colombia. Sino man ang may relasyon sa mga kriminal, dapat panindigan ang kanilang responsibilidad at kami pananagutan din namin ang amin. Ipinapakita ng timing na ito ang mas malalim na tensyon na ilang buwan nang tumitindi sa pagitan ng dalawang bansa. Mas maaga ngayong taon, winasak ng Venezuelan forces ang maraming cartel camps sa ilalim ng Operation Lightning sa parehong border region. Nakakumpiska sila ng malaking supply ng droga habang nakikipaglaban laban sa Colombia's ELN guerrillas at FARC dissidents para sa kontrol sa teritoryo. Simula pa noong 2018, ginawang war zone ng mga criminal groups na ito ang border states ng Zulia at Tasira. Karaniwan na ang mass killings, kidnappings at forced displacement habang naglalaban ang mga kartel para sa drug trafficking routes papasok ng Venezuela. Ayon naman sa US authorities, mismong leadership ng Venezuela ang nagpapatakbo ng Cartel de los Soles Cocaine Trafficking Network. Inaakusahan ng DEA si Maduro at Cabello na nagpapadala ng record amounts ng cocaine sa Mexican cartels na pumapasok sa United States. Tinanggihan ni Cabello ang mga akusasyong ito noong Lunes. Aniya, ang Peking Cartel de los Soles ay ginagamit lang bilang political excuse. Ang Venezuela ay teritoryong malaya sa drug trafficking. Nakisuporta naman kay Venezuela si Colombian President Gustavo Petro noong nakaraang linggo at sinabi niyang hindi umiiral ang Cartel de los Soles. Tinawag pa niya ang mga alegasyon ng Amerika na isang excuse ng global right wing para pabagsakin ang mga gobyerno. Pero nagbabala si US Congressman Carlos Gimenez ng direkta sa social media.
Ayon sa kanya, kung makikipag-cooperate si Petro kay Diosdado at sa Cartel de los Soles, magiging kasabwat siya sa drug trafficking at maaaring kasuhan ng American justice. Itinaas ni Maduro ang ranggo ng ambasador ng Venezuela sa Colombia bilang Division General at naglunsad ng public campaigns para mag-recruit ng libu-libong karagdagang militia members. Buong suporta ang ibinibigay ng mga lokal na opisyal sa military build-up. Ayon kay Mayor Floricel Guerrero ng Maroa, dapat mas higpitan ang military control para protektahan ang soberanya ng Venezuela kasabay ng kanyang pagbatikos sa mga irregular armed groups na nag-ooperate sa border areas. Pero dahil magkalapit ang ground forces ng Venezuela at ang US naval assets, malinaw ang panganib ng posibleng paglala ng tensyon. Nagbabala ang mga defense analysts na anumang aksidenteng engkwentro ng dalawang puwersa ay maaaring humantong sa mas malawak na gulo kahit pa may mga opisyal na pagtanggi. Ayon sa mga humanitarian organizations, naaapektuhan na ng militarisasyon ang galaw ng mga sibilyan sa hangganan. Apektado agad ang kalakalan, ugnayan ng mga pamilya at mga ruta ng humanitarian aid habang pumupwesto ang mga tropa. Sa ngayon, parehong sinasabi ng dalawang panig na depensa lang ang kanilang intensyon pero pareho rin silang naglalagay ng malalaking puwersa militar na nasa abot ng kanilang mga target. Habang parehong nagsasabing depensahan lang ang kanilang teritoryo, malinaw na nakapwesto na ngayon ang dalawang malalaking puwersa, ang Venezuela sa lupa at ang Amerika sa dagat. Isang maling galaw lang, pwedeng sumiklab ang mas malawak na gulo na damay hindi lang ang dalawang bansa, kundi pati buong rehiyon ng Latin America. Kaya tanong ngayon, hanggang saan aabot ang tensyon na ito? At sino ang unang bibigay kung tuluyan ng sumabog ang apoy sa hangganan?